Madayong adlaw matinian, Setyembre 9, 2023, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ug ganiya ang atong mga headlines. Filing sa COC, hapsay ug malinawon. Mati LGU nagpahigayon og lifeguard training. Youth organization sa Dakbayan gihatagan og pag-ila. Mga kalingawan karong 86 Parochial Fiesta atong sayron. Sa sports, basketball ug volleyball competitions ipahigayon atol sa fiesta. Ug sa feature, mga bagong stalls sulod sa Baywalk atong suruyon. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Povo, que eu cheguei. Mais outra. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Só saia na Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Ka ba'y gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Hapsay ug malinawon ang nahitabong unom ka adlaw nga pag-file sa Certificate of Candidacy sa mga gusto magpapili sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong umaabot nga Oktubre 30. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. 684 nga mga individual gikan sa 26 ka barangay sa Dakbayan sa Mati ang nakakumpleto sa ilang Certificate of Candidacy alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Kini human sa unom ka adlaw nga gitagana alang sa filing sa ilang COCs nga nagsugod ni adtong Agosto 28 og nahuman ni adtong Setyembre 2.
Sa unang adlaw sa pag-file, sayo nga midagsa ang mga kandidato sa buhatan sa COMELEC, diin ang uban niini nagbuhat sa ilang motorcade, uban ang ilang mga supporters. Hapsay ug malinawon ang nahitabong filing sa COC, gumikan usab sa sistemang gibuhat sa COMELEC Mati, diin ila na daang gi-schedule ang pag-file sa COC sa matag barangay, aron dili na magtapok tanan kandidato sa COMELEC og maghulat na lamang sa ilang schedule sa pag-file sa ilang COC. Gawas sa maayong sistema, mitabang usab ang kapulisan ug ang City Traffic Management Office aron siguraduhon ang kahapsay ug kalinaw sa palibot. 16 ka mga posisyon ang ilugan sa mga kandidato matag barangay, sumatotal dunay 416 ka posisyon sa 26 ka barangay sa Dakbayan. Samtang dunay mga iladong politiko ang nanagan sa Manila kanhing Vice Mayor Glenda Rabat Gaita, isip punong barangay sa sentral nga giatbangan si incumbent punong barangay Daniel Macaubos. Samtang si kaning konsehal Eric Rabat magpapili isip punong barangay sa Dahican ug atbangan niya ang incumbent punong barangay na si Nestor S. Casinas. Kadaghanan usab sa mga incumbent barangay captains nga duna pay nahibiling mga termino nagpapili pag-usab. Usasab sa highlights sa barangay elections mao ang panagtipi isip SK Chairman sa Barangay Sentral, nilaal Matthew Batingana sa Team Padayon, ilalom ni incumbent punong barangay Daniel Macaubos o Clarissa Isikayanong sa Team Abante Ubos ni kanhing Vice Mayor Glenda Rabat Gaita. Samtang ang COMELEC nagpahimangno sa mga kandidato nga ginadili ang premature campaigning tungod kay ang opisyal nga campaign period magsugod sa Oktubre 19 hangtod 28. Bawal buhaton ang mga mosunod samtang wala pa nagsugod ang campaign period. Kung ang kandidato mula pa sa mga patakaran sa COMELEC, mamahimo silang ma-disqualify. Kini si Jilbert Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. Nagpahigayon ang City of Mati LGU ug usa ka water search and rescue and lifeguard skills qualification training didto sa Menzi Information Center Barangay Dahican ning Dakbayan sa Mati nga nagsugod atong Setyembre 2 ug mahuman ugma Setyembre 10. Ania ang report. 50 ka partisipante ang mitambong sa napulo ka adlaw nga pagbansay alang sa Water Search and Rescue and Lifeguard Skills Qualification Training nga nagsugod kaniadtong Setyembre 2 ug gilauman na mahuman karong Setyembre 10, 2023 didto sa Menzi Visitors Information Center, Barangay Dahican ning Dakbayan sa Mati. Ang mga partisipante gilangkuban sa mga trabahante gikan sa managlahing resort sa tibuok Mati, Tarragona, Banay-Banay ug Katiil nga nang hinaot nga mapauswag ang ilang kapasidad sa pagtubag sa emergency sa kadagatan sa rehiyon. Ang maong programa sa pagbansay gipangunahan sa mga eksperto gikan sa Southeastern Mindanao Special Operations Unit, Medical Clinic Service ug Nursing Service nga hiniusang nagtumo nga mabansay og saktong mga kahanas ug kahibalo nga kinahanglan aron epektibong makatubag sa aquatic emergencies sulod sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Kini nga mga kahanas gilangkuban sa life-saving techniques, CPR procedures, first aid protocols ug uban pang competencies. Samtang ang inaugural ceremony sa maong training initiative gipasiugdahan sa Commander sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, CG Commodore Redyard V. Marfe, inubanan sa Coast Guard Davao Oriental Station Commander, CG Lieutenant Vincent Brian M. Marcos. Mitambong usab si City Administrator Alan Andrada isip representante ni City Mayor Michelle Rabat. Ang Coast Guard District Southeastern Mindanao nagpabilin sa ilang misyon nga maghatag gahom sa mga lokal nga komunidad pinaagi sa mga programa sa edukasyon ug mga inisyatibo sa pagbansay. Ang padayon nga koordinasyon sa mga local government units nagpakita lamang sa dedikasyon sa pagpauswag sa mutual nga interest ug pagsiguro sa kaluwasan ug kaayuhan sa mga residente sa rehiyon. Gihatagan og pag-ila ang mga grupo sa kabatanunan dinhi sa Dakbayan sa Mati pinaagi sa usa ka gawad parangal sayo karong bulana. Si Jasmine Tia sa report. DC9 ka mga youth serving organization na ang nagmalampusong gihatagan og award sa gipahigayon na gawad parangal kaniadtong Setyembre 1, 2023 sa lawak sa City Hall ning Dakbayan sa Mati. Ang maong gawad parangal nagtumong na ilahon ang mga youth organization ug youth leaders na may serbisyo sa komunidad pinaagi sa sariling inisyatiba sa pagmugna og mga programa o aktibidad para sa mga kabatanunan sulod sa 5 ka tuig.
Mao kini ang 19 ka mga youth organization sa LYDC. Giilasab ang mga youth-serving organization sa Local Youth Development Council ug nanumpa kay City Mayor Michelle Rabat kaniadtong Mayo 4, 2023. Gipangunahan sa City Youth Development Office ang Gawad Parangal na gipanguluhan ni Esnani Onofre May Jr. Gitambungan ang maong parangal na City Vice Mayor Enzo Rabat, Provincial Local Youth Development Officer Van Jorain Rufin, si Representative Meiji Ramos, City Councilor Tara Rabat Gaita, SK Federated President Al Matthew Batingana, ug City Administrator Alan Andrada, isip representative ni City Mayor Michelle Rabat. Gi-award sab ang Most Outstanding Youth Organization ug Most Outstanding Youth Leader. Nakuha sa Youth for Peace Mati Chapter ang Most Outstanding Youth Organization, samtang gi-award ang Most Outstanding Youth Leader sa ilang president na si Alfie J. Lolo. It is about unlocking the potential within ourselves. It is about stepping outside of our comfort zone and discovering hidden talents and passions that we never knew it existed. Nga wala ta kabalo nga naaday ta. Mga butang nga wala ta kabalo nga matingala na lang ta. Halang, kaya day na ako to. Kabalo day ko mag-hosting. Kabalo day ko magpadagan ng program. It's about embracing the power of empathy and compassion and realizing that by making a difference in someone else's life, we are ultimately transforming our own. Matud pa ni CYDOS Nanimay, wala diri na human ang mga programa o pag-ila para sa mga youth-serving organizations. Ano ang pinakaunang higayon nga nakahatag ta og recognition sa ato mga youth volunteers kay kami sa Local Youth Development Office nagatuo kami nga dapat ma-recognize ang atong mga youth volunteers, sila pinakatong mga youth organizations nga padayon nga miuban sa atong kausa aron mahatag sa mga kabatanunan ang serbisyo nga alang na para sa ilaha. Ug kining mga volunteers sila ang ato ang katambayayong, ang ato ang kauban kanunay para ma-render nato ang services ngadto sa mga kabatanunan. Og ako nagatuo nga kung sila matagaan og recognition, ma-boost ang moral sa mga kabatanunan. Kaya mga kabatanunan karon dili lamang nagalihok tungod sa salapi, apan nagalihok sila kay doon na sila passion, doon na sila visions para sa atong mga kabatanunan. Ug kato ang dapat nato ang gunitan, ug kato ang dapat natong suportahan aron mahatag ang maayong kaugmaon para sa atong mga kabatanunan. Wala may award, medalya o plaka, padayon gihapon ang mga youth volunteers sa pagpakita sa spirit of volunteerism ug pagserbisyo sa komunidad ug kabatanunan na walay ginahulat na ganti. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, mga kalingawan karong 86 Parochial Fiesta atong sayron. Sa sports, basketball ug volleyball competitions, ipahigayon atul sa fiesta. Ug sa feature, mga bagong stall sulod sa Baywalk atong suruyon. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Bako! Hoy, sente mo lawas! Bako! Oh, naun sa naman pud ka? Kinsa na pud nag-away nimo? Kanang mga bata sa kanto. Sige kong kantsawan, nabako daw ko ma. Bako bago di ay ka, ka-straight ana imong lawas, mura gani kag nakorintihan sa ka-straight ana imong lawas. Utro pud ka ma ba? Pero bitaw nak, ayaw na lang na sila patuli kay di man tinuod ng ilang gipanulti. Palayo lang sa ilaha, okay? Okay ma. Tama di ay nak. Nagsugod nagpamakuna ang City Health sa mga bata edad 12 hangtod 17 kontra COVID-19. Basin ganahan ka magpabakuna. Ikaw na lang baya walay bakuna diri. Sige ma, magpabakuna ko. Para lawas natatanan din sa atong balay. Bako de Jesus, ikaw na sunod pakunahan. Bakunahan na taka ha, relax lang. Okay na dong, isog man kayo ka, wag gyud mahadlok. Salamat ma'am. Ramil Sante, ikaw na sunod. Dali na! Pagpabakuna na ba? Katalawan ba aning bataa? Paisog-isog subang bata pero talawan di magpabakuna? Lingko diha! Hindi lang ko magpabakuna, mabima. Ma? Hoy! Balik din ni Ramil! Diyos ko ning bataan ni. Malipayon lagi ka nak. Kadto gani bata midagan pagawas ganina ma. Maugod tong sigig pangaway nako. Mauba? Talawan man lagi to. Lagi ma, pagtuog yun bitaw na kog isog to siya. Maayon na lang na kay bakunado na tanan sa balay para makalikay na ta sa COVID-19.
Kung ikaw edad 12 hangtod 17, pagpabakuna na sa pinakaduol nga vaccination site sa inyong barangay. Papa Vaccine! Bakunada! Sikiting ligtas! Nagbabantang kalaban na dating napuksa, muling lumalaganap at lubhang nakakahawa. Kaya dapat sabayan ng paghahandang maging ligtas. Nakakabahalang maraming batang tinamaan ng polio, rubella at tigdas. Siguraduhin mo'y paranggalang na malakas. Yeah! Nakahanda na ang bakuna na mabisang pumuksa. Kaya huwag na mangamba't mabalisa kaysa maparalisa sa polio. Ang mga anak nyo, agapan ng magpapatak habang maaga pa. Let's go! Walang lunas sa tigdas at rubella. Tanging pang-iwas ay magpabakuna, kaya maging handa na. Ikaw, ako, tayo, protektado. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, ikaw, ako, tayo, protektado. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Pakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Madayaw na adlaw Matinians. Ania na usab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa ang Mati karon. Karong bag-o, nagpaguwa sayang Executive Order number 39 si Presidente Bongbong Marcos nga nagtakda sa presyo sa regular o well-milled nga bugas sa 41 hangtod 45 pesos lamang matag kilo. Kini aron kapugngan ang pagsaka sa presyo sa bugas nga dili ikalimod hastang mahala na gayud. Busa alang sa atong pangutana karong semanaha, malaumon ka ba nga muubos ang presyo sa bugas human sa Executive Order number 39 nga gipaguwa ni Presidente Bongbong Marcos nga nagtakda sa presyo sa bugas sa 41 hangtod 45 pesos matag kilo lamang? Tara, ubani kami og atong sutaon ang tubag sa Matinians. Siyempre, kami nga kuan mga nagapalit og bugas, nandoy mi nga mubaba ang bugas kay tungod sa kata sa presyo usahay maglisod na pagpalit gimikan sa wabot nag 60 sa mua. Ya dire sa ang amuang kuan nga mayo ug mubaba ang bugas kay makaabil mi sa presyo nga barato. Oo. To kuan na mo baba kay si presidente na ko na nagingon. Wag koy magbuot sa iya kay siya man gyud ang nay power sa atong nasod. Unsay gusto niya? Matuman yun na. Oh, malaman kayo ko nga ang bugas 45 to 41 kilos. Kada ko na nasamo ang kuan nga ang bugas man nimbaba kay sa una mahal man kaayo nya wa man tay ka-afford. May magkaroon kay nimbaba na ang bugas. Kada kong kalipay na mga nimbaba na. Ako naglaom jud ko nga tumubaba ang bugas kay grabe din na makaya. Ako driver ko sa Baubao. Nagdoble ang akong kuan, mahal pang gasolina, mahal pang bugas. Dapat unta baba yun. Katong gingon ni presidente mga 20 ang kilo dapat tumanon to. Puro ra man to kuan god, puro ra pasalig ba.
walay kuan. Dapat ibaba gyud dili nato yung taas pa rin sus. Lisod kayo para sa mga banga ultimo lang. Okay ra sa mga kwartahan kay okay ra. So sa mga sa ako nga side lisod kayo. Ako naglaom gyud ko nga mababa ang presyo sa bugas kay mismo gyud ang ato ang presidente si Bongbong Marcos nag-ingon nga iya yung ipababa ang presyo sa bugas tungod kay naglisod na kayo ang mga katawhan. Labi na gid tong mga kabos gid sama sa mga. Naglaom ko nga matupad ang gi kuan nga presyo. So kay luoy man gud kayo ang katawhan ko nga grabe ka mahal ang bugas ba? 56, 56 na kuha ng sweldo na mo tama-tama lang nga ako pong nadunggan ang akong mga silingan akong mga kaparintihan nga lisig kayo nga sa balita sa TV nga ibaba lagi ang presyo nalipay ganin nga ibaba utugid mi ma'am nga mo matinood na Nautunta unsa may kuan sa Ginoo na kuan na inautunta na ipaubos ang presyo sa bugas kay lisod pod kaayo ang mga pobre direya dapit sa mati. Nautunta ka ng presyo sa bugas magbaba kay tungod sa mga kawalang-wala dili na namin makaya sa mga kuan usay gano magpalit lang og media kay dili makasigo sa kuan ang pagluto. Malaumon ka na nga kilo sa bugas kay syempre kung taas pa sa ang kung lilipat na siya sa tawagan na mapugnan kay nay possibility nga mo taas pa gyud siya so hopeful ko nga ana nga kilo. Ako lang katubag sa pagtaas sa bugas manggod. Murag subla na kaya ng taas nila. Gusto nang mababa lang barik. Ang palito no, mahal mo. Yang sulo na kataas pero ang bugas na mo nang di maayo ang nakakuha ko ang bugas. Grabe naman kataas po. Dapat mababa tagamay bisag mga 40 na lang. Kana kung na pag-desisyon sa taas na. Ang pagkasa ko tabangan ta. Kaya ang bugas panggod. Kung halimbawa kung ako ang nag-negosyo sa bugas, na nagpatong, puro illegal. Huwag ito yung mga himuana, puro pataas ang bugas. Nga doon nga, plastar sa gobyerno ang ilang pagpanghidana. Og mao kana ang mga tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semanaha. Ubani na usab kami sunod semana diri lamang sa Matinyans on the Street. Make it Mati, maganahay nga di. Ako si Jilbis Jean Patalinghog, Amping! Nag-andam ang City of Mati, LGU ug mga kalingawan alang sa mga Matinyans atul sa selebrasyon sa ika-86 nga kapistahan dinhi sa dakbayan sa Mati. Dunay kompetisyon sa sayaw ug ingon man sa basketball ug volleyball. Si Nash Tiguelo sa report. Magsaulog ang San Nicolas de Tolentino Cathedral sa ilang ika-86 nga parochial festa ugma September 10. Ang kapistahan dunay tema nga San Nicolas de Tolentino sumbanan sa pagtuo kay usahan sa pagpakighiuli ngadto sa Ginoo. Isip kabayon sa selebrasyon, ang City of Mati LGU nagpahigayon of Mati Open Volleyball Tournament sugod September 5. Samtang gipahigayon usab ang Mati Basketball League Open Commercial Basketball Tournament kaniadtong September 7. Gawas sa padula, usa-usab ka versus Street Dance Open Hip Hop Competition ang ipahigayon karong September G sa Mayor FGR Park and Baywalk Stage. Giablihan na usab ang Mati City Carnival aron magsilbi nga kalingawan ug kahinam para sa mga katawhan. Samtang ang San Nicolas de Tolentino Cathedral adunay novena mass schedule nga nagsugod September 1 hangtod September 9. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon.
Magpahigayon og kompetisyon sa basketball ug volleyball atol sa ika-86 nga kapistahan ni Senior San Nicolas de Tolentino nga patron sa Diocese of Mati. Si Peter John Buencamino sa report. Ang pagsaulog o kapestahan usa sa tradisyon nga atong nakuha gikan sa mga Espanyol nga unang midunggo sa ug misakop sa nasod sa Pilipinas kaniadtong dugay na nga panahon. Ang kapestahan sab ang panahon aron maglingaw-lingaw, gawas sa gagmayng salo-salo, usa sab sa mga kalingawan nga ginatangkilik nato mga Pilipino, hilabi na dinhi sa dakbayan sa Mati ang sports nga basketball ug volleyball. Tungod ni ini, ang lokal na panggamhanan sa syudad sa Mati, pinaagi sa buhatan sa City Sports Office magpahigayon ng Open Commercial Basketball Tournament ug Open Men and Women Volleyball Tournament karong umaabot nga September 7 hangtod 10, 2023 atol sa pagsaulog sa ika-86 nga kapestahan ni Senior San Nicolas de Tolentino. Ang basketball mamahimong tambungan sa piling unom ka mga commercial basketball teams nga mao ang mga mosunod. Gawa sa Open Commercial Basketball, pagpahigayon sa Open Men and Women Volleyball Tournament ang dakbayan nga tambungan sa mga mosunod. Sa pakikimamat sa AMK team kang Paulo Rabat, Executive Sports Director sa City Sports Council, iyang gibutyag nga ang paduwa o sa kapamaagi aron dugang kalingawan sa kapestahan ni Senior San Nicolas de Tolentino. Dugang pa sa Batan-ong Rabat nga dako ang iyang kalipay nga makahatag og kalingawan sa mga taga-Mati. Aniya ang mga listahan sa papremyo alang sa mga mananaog. Sa tanang mosalmot nga mga atleta, best of luck kaninyong tanan. Malipayong pagsaulog sa ika-86 nga kapestahan ni Senior San Nicolas de Tolentino Parish. Kini si Peter John Buencamino para sa Ang Mati karon. 16 ka mga bagong stalls ang giablihan o gi-turnover na ngadto sa mga renters niadtong Setyembre 6, 2023 didto sa Mayor FGR Park and Baywalk sa may playground. Ang dugang detalye sa report ni Ethel Marigastanes. Ang MFGR Park and Baywalk usa lamang sa mga ginabisita o ginadagsa sa mga Matinyans ingon man mga turista. Gawas sa mga maanindot nga lantawunon, duna usab mga ikatampong mga laming pagkaon gawas sa Baywalk. Apan karon, duna nay bag-ong abli na mga stall sulod niini diin mapalit ang mga nagkadaayang pagkaon ug mainom, souvenirs ug mga dulaan. Kani atong Setyembre 6, 2023, gibendisyonan o gi-turnover na ang 16 ka mga bagong stalls ngadto sa mga renters niini. Ang mga renters gipili pinaagi sa usa ka raffle. Human sa raffle, nagparehistro sila sa ilang negosyo ug nagbayad og 5,000 pesos isip occupancy fee bag-o nila makuha ang ilang certificate of occupancy. Ugaling man gusto nang muundang ang usa ka renter, ibalik lamang nila ang ilang certificate of occupancy sa tiid po aron ma-refund ang ilang 5,000 nga occupancy fee. Magabayad lamang og 50 pesos matag adlaw isip renta sa ilang pwesto ang mga renters. Anaa mismo ang presensya ni Mayor Michelle Rabat sa ribbon cutting, stall blessing ug turnover kauban ang mga konsehal sa Mati, pipilang department heads ug staff sa LGU ug syempre ang mga renters sa mga stalls. Thank you and congratulations. Sumunod lang kayo, wala tayong problema. Mayroon kaming policy, clean as you go. Ang basura mo, hipusin mo. So karon, I'm suggesting Indoy to Sir Alan, the administrator, and the parks management na kung pwede magbutang tayo ng konting tables and chairs dire para sa inyong mga kliyente na musuroy o mupalit o kakain o iinom ng kape. Is that agreed by everyone? Pero syempre sa panaginip pa lang yan kasi maghanap ako ng pera as usual. Kumpleto na ang mga pagkaon ug mainom na pwedeng mapalit dinhi sama sa mga iced coffee, fruit shakes, kakanin, sudan ug uban pang finger foods.
Duna usab souvenir shop na gidala sa pasalubong center diin mapalit ang mga made in Mati na mga produkto sama sa abaca bags, mga dried squids ug mushrooms ug uban pang produktong gama sa mga Matinyans. Ang hamo lang hangyo siguro sa mga stall renters nga mo follow ta sa mga guidelines nga gisita para niyani. Bear in mind nga kini ato ang stall sini dulta sa Children's Park and Playground. So ginabawal namo ang pagbaligya dinhi og mga ilimnon nga makahubog o mga sigarilyo. Mo na strictly prohibited gid dinhi kay dulta sa mga bata. Gi-briefing usab sa City Environment and Natural Resources Office konsyendro ang mga renter sa tamang waste segregation aron nga magpabiling limpyo ang palibot nila. Nagpahimang no usab si Mayor Rabat sa tanang mupalit na kanunay gayud mag-obserba og kalimpyo aron magpabiling nindot ang palibot sa Baywalk. Ang konstruksyon sa mga bag-ong stalls lakip sa 35 million pesos na pondo para sa konstruksyon usab sa Children's Playground ug uban pang mga pasilidad sulod sa MFGR Park and Baywalk. Kini si Ethel Marie Gastanes para sa Ang Mati Karon. Aniya ang atong dengue updates ug orden de Hikotibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpil Rabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Ubani kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.